sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Lahat tayo ay nais na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. May ilan na nakamit na ang ganitong bagay, ngunit may ilan pa rin na pinipilit itong maabot. Marami ang gagawin ang lahat para manatiling buo ang pamilya na kanyang binuo. Ngunit dapat pa bang buuin ang isang bagay kung eto naman ang dahilan para unti-unti kang masira at mawalan ng respeto sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, naisipan kong i-share ang kwento ng aking buhay may asawa at mga struggles na pinagdaanan ko para makapagbigay ng lesson sa mga taong dumaraan sa pinagdadaanan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amor. 27 years old na ako sa ngayon at mag-isa kong pinapalaki ang aking nag-iisang anak. Buo at masaya ang pamilyang pinanggalingan ko. Kaya noong nasa legal age na ako ay nangarap ako na kung sakali, Papa Dudut, na magkaroon ako ng sarili kong pamilya ay gusto ko kagaya ng sa amin. Isang masaya, buo at halos walang problema. 3 kaming magkakapatid at bunso ako, Papa Dudut. Lumaki ako na nakita ko kung paano magmahalan ang aking mama at papa. Never kong nakita na nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. May sagutan sila pero hindi naman grabe na umaabot na sa pisikalan. Very conservative ang parents ko. Kaya nga umabot pa ako na 20 years old bago nila ako pinayagan na magpaligaw. Nagkaroon ako ng ilang boyfriend, hindi sila nagtagal lahat. Until nakilala ko sa aking first job si Aaron. Isa si Aaron sa client namin at nang unang beses ko siyang nakilala ay nagka-crush na agad ako sa kanya. Gwapo kasi si Aaron at talagang malakas ang dating niya. Kung ang ibang katrabaho ko na babae ay lantaran ang pagpapakita, kay Aaron ang pagkagusto ay iba ako, Papa Dudut. Kapag nagpupunta siya sa office ay hindi ko siya tinitignan. Kunwari wala akong interes sa kanya pero deep inside ay crush na crush ko talaga siya. Pero medyo nalungkot ako nang minsan ay tanungin ng isa kong katrabaho si Aaron kung single ba ito. At ang naging sagot ni Aaron ay meron na itong girlfriend at 1 taon na silang magkarelasyon. Bilang crush ko siya kahit kaunti umaasa ko na magiging kami pero ng time na yon ay hanggang pangarap na lamang yon. Kapag nagpupunta si Aaron sa office ay napapansin ko na tumitingin siya sa akin. At kapag napapatingin din ako ay nag-i-smile siya. Dahil sa alam ko na taken na siya ay hindi ko na siya nginingitian. Simpleng tango lang ang ginagawa ko. Hanggang sa nilapitan niya ako at kinausap, Papa Dudut. Sa lahat daw ng nagtatrabaho roon ay ako lang ang hindi kumakausap sa kanya. Sabi ko hindi naman ako ang naka-assign sa kanya para i-assist siya. Kaya walang reason para mag-usap kaming dalawa. Isang araw nang nasa office si Aaron ay sinabi niya na gusto niya na mag-dinner kaming dalawa. Hihintay niya raw ako sa labas ng office after ng shift ko. Tumanggi ako pero hinihintay niya pa rin daw ako. At tinotoo nga ni Aaron ang sinabi niya dahil paglabas ko ng office ay nasa labas siya. Hinihintay nga niya ako kasama ang kanyang kotse. Nahiya na ako na tanggihan si Aaron kaya sumama na lamang ako sa kanya. Yun nga lang, Papa Dudut, ay nakukonsensya ako kasi may jowa na siya. Habang nagdadrive si Aaron ay tinatanong ko siya kung kumusta na sila ng girlfriend niya. Ang sagot niya ay medyo hindi okay. May pinagdadaanan daw silang problema. Hindi pa kami close ng time na yon, kaya hindi ko na tinatanong kung ano ang problema nila. Baka isipin pa ni Aaron na masyado akong pakialamera, Papa Dudut.
Nasundan pa ang paglabas namin ni Aaron ng ilang beses. Naging friends na rin kami sa social media. At dahil doon, Papa Dudut, ay halos araw-araw kaming nagchat-chat. Friendly chat lang naman ang ginagawa namin kaya wala akong nakikitang mali doon. Hindi ko rin pinupush ang feelings ko sa kanya kasi may girlfriend pa siya. Ang madalas naming mapag-usapan noon ni Aaron ay ang relasyon niya sa girlfriend niya. Hindi na raw niya ito mahal at gusto na niyang makipaghiwalay pero dahil sa boto ang family niya rito ay hindi niya magawa. Ayaw niya raw na ma-disappoint ang pamilya niya. Ganon ang iniisip niya. Hindi na raw siya masaya sa relasyon nila. Nagulat ako isang araw nang may babaeng nag-chat sa akin at nagpakilala siyang girlfriend ni Aaron. Nabasa niya raw ang palitan namin ng chat at hindi niya raw iyon nagustuhan. Kung may respeto raw ako sa sarili ko ay tigilan ko na si Aaron. Ipinaliwanag ko sa kanya na magkaibigan lamang kami ni Aaron pero hindi siya naniwala sa sinabi ko, Papa Dudut. Huwag ko raw hintayin na magkagulo kami kasi mapapahiya raw talaga ako. Natakot ako sa pagbabantang yon ng girlfriend ni Aaron kaya iniwasan ko na siya. Blinak ko si Aaron sa lahat ng social media accounts ko. Kahit ang mismong cellphone number niya ay blinak ko na rin. Pero mahirap iwasan si Aaron dahil client namin siya. Every week ay nagpupunta siya sa office at may isang beses na nagkaroon siya ng chance na makausap ako ng kaming dalawa lamang. Bakit mo ako iniwasan, amor? May nagawa ba ako sa iyo na hindi maganda? Pati sa social media ay blinak mo na ako nang hindi ko alam ang reason. Bakit? Tanong pa ni Aaron. Wala pero nagchat sa akin ng girlfriend mo, Aaron. Kung hindi kayo pagkakaintindihan ay huwag mo na akong idamay pa. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, ayaw ko ng gulo. Tugon ko. Break na kaming dalawa. 2 weeks ago pa. Nakipag-break na ako sa kanya. Kaya wala na siyang karapatan sa kung anong gagawin ko. Wala ka nang dapat na ikatakot sa kanya, ang sabi pa ni Aaron. Pinatunayan sa akin ni Aaron na talagang break na sila kaya kahit papaano ay nawala ang takot ko sa ex-girlfriend niya. Kung aawayin man niya ako ay wala na sila ni Aaron at magmumukha lang siyang desperada kasi wala na siyang karapatan na gawin yon. Sa pagiging single ni Aaron ay mas lalo akong napalapit sa kanya, Papa Dudut. Hinayaan ko ang sarili ko na mas makilala siya at kung sino ba talaga siya at kung ano ang tunay niyang pag-uugali. Ipinakita ni Aaron na mabuti siyang tao at consistent siya sa pagtrato sa akin. Hanggang ang simpleng pagka-crush ko sa kanya ay unti-unti nang nag-level up at naramdaman ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Kaya nang ligawan niya ako ay hindi na siya nahirapan, Papa Dudut. 2 months lang na nanligaw si Aaron sa akin at naging kami na kaagad. Nang ipakilala ko si Aaron sa pamilya ko ay naging okay naman. Pakiramdam ko ay nagugustuhan siya ng parents ko. Ganon din ako sa pamilya ni Aaron. Hindi ko naramdaman na ayaw nila sa akin kasi very welcoming sila sa akin noong first time kong ipinakilala ni Aaron sa kanila. Naging open na rin sa lahat ng relasyon namin at nagpo-post na rin kami ng pictures namin sa social media. Wala pang 1 taon ang aming relationship nang isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nabuntis ako, Papa Dudut. Medyo natakot ako kasi naisip ko na magagalit sina mama at papa sa akin. Mabutit nakasuporta si Aaron sa akin at nangako siyang pananagutan niya ako. Una naming sinabi sa family niya at tinanggap nila ang nangyari. Ikinagulat ko rin ang pagtanggap ng pamilya ko. Akala ko kasi katakot-takot na sumbatan ang mararanasan ko sa kanila. Pero naiyak si mama nang sabihin namin. Ang naging desisyon ni na mama ay kailangan akong pakasalan ni Aaron sa lalong madaling panahon. Huwag raw naming hintayin na lumaki ang tiyan ko dahil iisipin ng mga tao na kaya ako nagpakasal ay dahil nabuntis ako nang hindi pa ikinakasal. Ayaw ni na mama na maging laman ng tsismisan ang aming pamilya. Pumayag si Aaron pero simpleng kasalan lang ang kaya niyang ibigay sa akin kasi biglaan nga naman ang lahat, Papa Dudut.
Hindi na ako nag-inarte pa at ayokong ma-pressure pa si Aaron kaya ang sabi ko ay ayos lang yon sa akin. Ang sabi naman ni na mama ay walang problema basta dapat ay sa church kami ikakasal. Naging madalian ang paghahanda para sa church wedding namin ni Aaron. Simple lamang yon pero very memorable kasi kinasal ako sa lalaking gusto kong makasama dati ng habang buhay. Naniniwala rin ako ng time na yon na doon din kami darating ni Aaron kaya lang ay napaaga nga lang. Habang buntis ako ay sa bahay namin kami nanirahan ni Aaron Papadudut para mas malagaan ako kasi halos lahat ng tao sa bahay ni na Aaron ay busy at may ginagawa. Isa rin sa naging plano namin before ay ang magkaroon ng sariling bahay. Iba pa rin kasi kapag may sarili kayong bahay ng asawa mo. Parehas kayong makakakilos ng maayos at malaya. Pero dahil sa wala pa kaming ipon ay kailangan muna naming makitira sa family ko. Walang problema yon sa parents ko kasi ang nasa isip nila ay mas magiging okay ako kung nababantayan nila ako habang buntis. Nang mga anak na ako ay nakiusap sa amin ng parents ni Aaron na baka kapag naka 1 year na ang apo nila sa amin ni Aaron ay doon na muna kami sa kanila, total ay wala pa namang kaming bahay. Pumayag kami ni Aaron kasi alam namin na gusto rin nilang makasama ang apo nila Papadudut. Kagaya ng aming napag-usapan, after ng first birthday ng baby ko ay lumipat na kami ni Aaron sa bahay ng parents niya. May kaya sila sa buhay at medyo malaki ang kanilang bahay. May sariling kwarto si Aaron na nasa second floor ng kanilang bahay at yun ang naging kwarto namin. Sa totoo lang, kung ako sana ang masusunod, ay mas gusto ko na doon na lamang kami sa bahay namin. Mas komportable ako pero that time ay sinantabi ko ang sarili ko at inisip ko si Aaron at ang kagustuhan ng pamilya niya. Hindi naman siguro masama na pagbigyan ko sila sa pagkakataon na yon Papadudut. Isa pa ay chance ko na yon para mapalapit sa family ng aking asawa. Medyo nanibago pa ako noong first month ko sa bahay ni na Aaron. Pero after ng ilang months ay naramdaman ko na sobrang welcome ako roon. Mabait ang buong pamilya ni Aaron. Hindi ko na-experience sa kanila yung kadalasan na nangyayari sa mga magbiyanan. Kasundo ko ang pamilya ni Aaron Papadudut. Paminsan-minsan ay umuwi na lamang ako sa aming bahay para bumisita. Minsan ay kasama ko si Aaron pero mas madalas na kami lang ng anak namin. Kumusta na pala ang pagsasama ninyo ni Aaron? Tanong ni mama sa akin. Okay naman po ma. Minsan ay merong hindi pinagkakasunduan pero naayos namin kaagad. Sagot ko. Mabuti naman kung ganun. Normal yan sa mag-asawa na mag-away paminsan-minsan. Habang buhay na kayong magsasama ni Aaron kaya dapat ay masanay kayo sa ugali ng isa't isa. Huwag kayong tutulad sa ibang mag-asawa na naghihiwalay. Pinili ninyo ang isa't isa at nagpakasal kayo kaya habang buhay na commitment na yan. Payo ni mama sa akin. Palaging ganoon ang ipinapayo ng nanay ko sa akin. Huwag daw kaming maghihiwalay ni Aaron. Nakakahiya raw sa ibang tao kapag naghiwalay kami kasi paniguradong magiging pulutan ang buhay ko sa tsismisan. Sinabi ko kay mama na huwag siyang mag-alala kasi hindi kami aabot sa hiwalayan ni Aaron kasi marunong kaming magpalamig muna kapag magkaaway at saka namin pag-uusapan ang aming problema. Nang time na yon ay hindi ko rin kasi talaga nakikitang maghihiwalay kami ni Aaron. Wala talaga ako nakikitang reason para mangyari yon sa amin lalo na at meron na kaming anak. Wala rin naman sigurong tao ang gusto na masira ang kanyang pamilya. Ang ginawa kong inspirasyon ng time na yon ay sina mama at papa. Sinabi ko sa aking sarili na sana'y maging ganon ang pagsasama namin ni Aaron. Yung kahit may edad na kami ay sweet pa rin kami at kaming dalawa pa rin ang magkasama. Para sa akin ay ideal couple ang parents ko. Silang naging standard ko pagdating sa buhay ng mag-asawa. Nang magpakasal kami ni Aaron ay talagang inisip ko na hindi palaging magiging masaya ang aming pagsasama. Pilit na darating ang araw na hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan. May pag-aaway
at hindi pagkakaintindihan. Kaya na magkaroon kami ng isang medyo malaking away ay never kong inisip na maghihiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Ang nangyari kasi noon ay naisip ko na bumalik na sa pagtatrabaho para makatulong ako kay Aaron at makapag-ambag na rin ako kahit papaano sa family niya kasi nakikitira kami sa kanila. Una kong inopen yon sa nanay ni Aaron na si Mama Alice. Ang sabi niya sa akin ay hindi nila ako inuobliga na magbigay ng pandagdag sa panggastos nila sa araw-araw. Pero kung gusto ko raw talagang mag-work ulit ay walang problema sa kanya. Ang kailangan ko raw gawin ay kausapin si Aaron. Dapat daw ay maging isa ang desisyon namin sa lahat ng bagay kasi mag-asawa na kami. Umasa ako na wala akong magiging problema kay Aaron pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Naniwala ako na papayagan niya ako na mag-work ulit kasi maganda ang dahilan ko kung bakit ko gustong gawin yon. Pero ibang nangyari nang magsabi na ako sa kanya. Ano naman pumasok sa isipan mo at gusto mo magtrabaho bigla? Hindi ba enough ang kinikita ko para buhayin kayo ng baby natin? May inis na turan ni Aaron. Gusto ko lang makatulong, Aaron, para na rin makapag-ipon tayo kaagad ng pera para sa bahay natin. Paliwanag ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin kapag pinagtrabaho kita? Na hindi ko kayang buhayin ang mag-ina ko? Isa pa baka mamaya ay may lumandi pa sa'yo sa trabaho, ang sabi ni Aaron. Ha? Bakit ganyan ang naiisip mo? Magtatrabaho ako, hindi ako magpapalandino, ang sabi ko. Basta ayaw ko magtrabaho ka. Dito ka lang sa bahay at mag-alaga ka ng anak natin. Pasigaw na wika ni Aaron. Yun ang first time na nagdamdam ako ng sobra kay Aaron, Papa Dudut. Yun din ang unang beses na hindi kami nag-usap at nagpansina ng matagal. Naging matigas kami parehas at parang walang gustong magbaba ng pride. Hindi ko kasi lubos maisip na dahil lamang sa mga dahilan na sinabi ni Aaron kaya ayaw niya akong bumalik sa pagtatrabaho. Maganda ang intensyon ko pero hindi niya yon nakita. Humingi ako ng advice sa nanay ko at ang sabi niya ay maging mapagpakumbaba na lamang ako kesa sa lumalapang away namin ni Aaron. Isipin ko raw ng swerte ko kasi ayaw akong pagtrabahuhin ng asawa ko. Gampanan ko na lang daw ang pagiging asawa kay Aaron at nanay sa anak namin. Sinunod ko ang advice ng nanay ko. Nagpakumbaba ako at humingi ako ng sorry kay Aaron. Kahit naniniwala ako na wala akong ginawang mali. After noon ay nag-explain ulit si Aaron at inintindi ko na lamang kesa sa mag-away na naman kami, Papa Dudut. Naging normal na ulit ang pagsasama namin ni Aaron. Hanggang sa kaya ko ay iniiwasan ko ang magkaroon ulit kami ng pag-aaway. Naging isang masunuring asawa ako sa kanya. After na mag 2 years ang baby namin ay doon na ako may napansin na kakaiba kay Aaron, Papa Dudut. Madalas ay sobrang late na siyang nakakauwi at ang dahilan niya palagi ay overtime siya. Kulang na raw sila sa tao kaya kailangan niyang mag-extend ng time sa trabaho. Nung una ay naniniwala pa ako sa kanya pero nang hindi na niya pinapakita sa akin ang payslip niya ay nagkaroon na ako ng duda na merong ginagawa si Aaron na iniiwasan niyang malaman ko. Kapag tinatanong ko siya kung nasaan ang payslip niya ay palagi siyang may dahilan. Kagaya ng aksidente niyang naitapon, naiwanan niya sa trabaho o kaya ay hindi niya alam kung saan niya nailagay. Isang gabi ay inaabangan ko talaga ang pag-uwi ni Aaron kasi nagdududa na talaga ako sa kanya. Wala siyang kalam-alam na nakasilip ako sa bintana ng aming kwarto. Nang dumating si Aaron ay nakita ko na siyang merong itinapon na kung ano sa trash bin na nasa tabi ng gate. Bigla ako nagkaroon ng kutob, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga pag alis ni Aaron ay tinignan ko yung basurahan at nakita ko ang 2 payslip ni Aaron at nalaman ko na kahit na isang beses ay never siyang nagkaroon ng overtime. Kaya pala kahit sinasabi niya na nag-OT siya ay hindi pa rin gaanong kalaki ang ibinibigay niyang pera. Hindi ko yun pinansin kasi okay naman ang perang natatanggap ko kay Aaron. Sapat na yon para sa amin ng anak niya. Ang ikinagalit ko lamang ay ang pagsisinungaling sa akin ni Aaron. Hindi ko na rin naiwasan na magkaroon ng hinala na baka merong ibang babae si Aaron.
At ang sinasabi niyang overtime niya ay ginagamit niyang oras para magkita sila. Ipinagdasal ko noon na sana ay mali ako ng aking hinala. Dahil na rin sa wala kong sapat na ebidensya ay hindi ko na muna kinumpronta si Aaron. Ayaw ko na mapahiya ako. Mas gusto ko kapag nagtanong ako sa kanya ay marami akong ebidensya na mailalatag hanggang sa wala na siyang choice kundi ang sabihin sa akin ang katotohanan. Sinarili ko ang hinala ko na yon kahit sa nanay ko ay hindi ko muna sinabi. Ayokong masira kaagad si Aaron sa pamilya ko habang hindi pa ako sigurado. Kahit may mga pagkakataon na gusto ko nang ikompronta si Aaron ay pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto kong isipin niya na wala pa akong hinala para hindi siya maging maingat sa mga kilos niya. Sa gayon ay mas madali ko siyang mahuli if ever may ginagawa nga siyang kalokohan habang nakatalikod ako. Totoo nga ang kasabihan na time is the ultimate truth teller. Madalas kahit na hindi ka kumilos ay kusang aalingasaw at magpapakita ang katotohanan. Wala na kasi akong ginawa noon para mag-imbestiga. Imbes kasi na maging careless si Aaron ay parang mas naging magaling pa siya sa pagtatago sa akin, Papa Dudut. Dumating ang mga araw na napansin kong parang balisa palagi si Aaron. Minsan naman ay may kausap siya sa cellphone tapos ay kita ko sa mukha niya na parang nakikipagtalo siya sa kausap niya. Kapag lumalapit ako para marinig sana kung ano ang sinasabi niya ay bigla niyang ini-end ang tawag na halatang iwas na iwas siya. Na malaman ko kung ano ang sinasabi niya sa kanyang kausap. Hanggang isang araw ay may isang babae na pumunta sa bahay ni na Aaron. Ipinasyal ko noon ang anak ko at pagbalik ko ay nandun na ang babae. Kaharap niya si Aaron at ang parents niya. Nagkahinala na kaagad ako nang mapansin ko na may umbok sa tiyan ng babae, Papa Dudut. At mula sa mama ni Aaron ay nalaman ko na nabuntis pala ni Aaron ang babaeng yon. At nandun ito upang humingi ng sustento sa aking asawa. Wala raw siyang planong manggulo basta sustento lamang ang gusto niya. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa, Papa Dudut. Hindi ako nakaiyak agad nang sabihin nila yon sa akin. Feeling ko ay namamanhid talaga ang buong katawan ko at nagsha-shutdown lahat ng emosyon na meron ako. Parang namatay ako ng ilang segundo. Nakatulala ako at hindi ko matanggap ang pagtataksil ni Aaron sa akin. Doon ko na napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari at ang mga kakaibang ikinikilos ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya pala siya ganoon ay dahil meron siyang ibang babae. Isinali nila ako sa kanilang usapan. Tahimik lamang ako na nakikinig at hindi pa rin ako makapag-react. Nagkaroon sila ng kasunduan na susustentuhan ni Aaron ang anak niya sa babaeng yon. Pero ititigil nila ang kanilang relasyon. May kasulatan pa sila na kapag nag-fail si Aaron ay idedemanda ito ng babae. Pagkaalis ng babae ay sinuntok si Aaron ng tatay niya. Napakawalang kwenta raw ni Aaron para gawin yon sa pamilya nito. Nakikita raw ng tatay ni Aaron na isa akong mabuting asawa ngunit bakit nagawa pa rin akong lokohin, Papa Dudut. Nang pumasok ako sa kwarto ay sumunod sa akin si Aaron. Humingi siya ng tawad sa akin at ang sabi niya ay natukso lamang siya. Nagawa niya raw yon kasi after na mga anak ako ay hindi na kami nagsisiping. Hinahanap niya raw yon sa iba at hindi niya inakala na makakabuntis siya. Sa pagkakataong yon ay umiyak na ako ng malala, Papa Dudut. Doon ko na talaga naramdaman ang sakit ng ginawa ni Aaron sa akin. Bakit parang ako pang may kasalanan? Aaron, kasal tayo. Meron tayong pinagsumpaan sa simbahan. Sana bago ka gumawa ng katarantaduhan ay isipin mo muna ako at ang anak natin. Umiiyak kong sabi. Sorry na, hindi ko na uulitin. Magbabago na ako. Ang sabi pa ni Aaron. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung kaya ko pang makasama ka. Uuwi na muna ako sa amin at isama ko ang anak ko. Hayaan mo muna akong mag-isip tungkol sa ginawa mo sa akin. Sambit ko. The next day ay nag-impake na ako. Nang malaman yun ng parents ni Aaron ay hindi nila ako pinigilan kasi naiintindihan nila ang desisyon ko. Pero humiling sila, Papa Dudut, na sana ibigyan ko pa ng isa pang chance si Aaron. Hindi ko yun pinangako sa kanila kasi ng time na yon ay hindi ko pa kayang patawarin si Aaron, Papa Dudut.
Pag-uwi ko sa amin ay si mama ang sumalubong sa akin. Nagtataka siya kung bakit ang dami kong dalang gamit na para raw na naglayas ako at makikipaghiwalay na sa asawa. Naglayas po talaga kami. Dito po muna kami ng anak ko, ma. Si Aaron kasi nakabuntis ng ibang babae. Hindi ko po kayang makasama siya sa isang bahay ng dahil sa mga nangyari. Sabi ko habang pinipigilan ang mapaiyak. Ano aba? At nagawa yun ng hayop na si Aaron? Pero dapat ay hindi ka na umalis sa bahay nila. Kapag nakita ka ng mga kapitbahay natin tapos hindi mo kasama si Aaron, ay kung ano-ano ang iisipin ng mga yon. Alam mo naman dito sa atin laganap ang mga chismosa, ang turan pa ni mama. Kung yan ang inaalala ninyo ay huwag po kayong mag-alala at hindi kami lalabas ng bahay. Hindi kami magpapakita sa mga ibang tao. Gusto ko lang pong mag-isip. Dito lang po muna ako kasama ng anak ko sa bahay. Wika ko. Mag-isip? Ng ano? Kung makikipaghiwalay ka na? Diyos ko, amor. Hindi ka na dapat mag-isip dahil hindi mo hihiwalayan si Aaron. Anong gusto mong mangyari? Maging single parent ka? Pagtatawanan ka ng mga tao. Papayag ako na dito kayo ng ilang araw pero babalik ka pa rin sa asawa mo. Hindi mo pwedeng hayaan na masira ang pamilya mo, ang sabi ng nanay ko. Ang sabi pa ni mama kapag daw nakipaghiwalay ako kay Aaron ay bibigyan ko lamang ng pagkakataon na maging masaya ito at ang kabit nito. Huwag daw ako maniniwala na ititigil na ng dalawa ang relasyon ng mga ito. Lumaban daw ako at hindi raw siya papayag na makipaghiwalay ako kay Aaron dahil natatakot siyang mapag-usapan ang aming pamilya. Nakuha ko naman ang point ng nanay ko pero hindi ako makapaniwala na parang mas iniisip pa niya ang sasabihin ng ibang tao kesa sa mararamdaman ko kapag binalikan ko kaagad si Aaron. Ayaw ko rin naman na masira ang pamilya ko kaya lamang sa ginawa ni Aaron ay hindi ko na talaga alam. Nang panahon na yon kung kaya ko pang ibalik ang tiwala ko sa kanya kahit pa sabihin na mahal ko siya. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong sumasakit ang nararamdaman ko. Alam ko kasi sa sarili ko na wala akong pagkukulang at hindi sapat na dahilan na hindi ko na ibibigay kay Aaron ang pangangailangan niya sa kama para humanap siya ng iba. Ang totoo ay siya ang unang nanlamig pagdating sa ganong bagay. Kapag nangangalabit ako sa kanya ay palagi niyang sinasabing pagod siya kaya naiisip ko na wag na siyang ayain na magsiping kami. Yun naman pala, kaya nanlalamig na siya ay dahil meron na siyang ibang pinag-iinitan. Talagang naghanap lang si Aaron ng dahilan para sa huli ay sa akin bumagsak ang sisin ng pagloloko niya. After ng isang linggo ay naging buo na ang desisyon ko na huwag nang balikan pa si Aaron. Na-realize ko after ng panloloko ni Aaron sa akin ay hindi na talaga mabubuo ulit ang trust ko sa kanya. Baka kahit wala na siyang ginagawa ay pagdudahan ko lamang siya parate. Ayaw ko naman ang maging toxic ang aming pagsasama. Mas okay nang hiwalay kami pero hindi niya pa rin dapat kalimutan ang responsibilidad sa aming anak. Hindi ko naman ipagdadamot sa kanya ang aming anak kasi kahit baliktarin ko ang mundo ay tatay pa rin siya ng anak ko. Isang araw ay kinausap ako ng nanay ko at ang sabi niya ay matagal na raw akong naroon sa amin at kailangan ko nang bumalik sa bahay ni na Aaron. Ipinaalam ko sa kanya ang desisyon ko na hindi ko na babalikan ng aking asawa pero nagalit si mama sa akin. Hindi raw ko nag-iisip at pagsisisihan ko ang bagay na yon. Baka raw mas gustuhin ko pa ang mawala ng tuluyan kapag inula na ako ng panghuhusga ng mga tao. Ang isang pamilya raw ay dapat na manatiling buo kahit na ano ang mangyari. Kahit na in-explain ko sa kanya ang side ko ay hindi pa rin niya ako sinuportahan, Papa Dudut. Gayahin ko raw sila ni Papa na kahit na anong problema ang pinagdaanan nila ay mas pinili pa rin nila ang hindi maghiwalay. Gayahin ko raw siya na hindi sumuko. Isipin ko raw ang anak ko at kung kaya ko itong lumaki sa isang broken family. Walang nagawa ang paliwanag ko kay mama kasi mas iniisip pa rin niya talaga ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin. Pati raw mga kamag-anak namin ay huhusgahan ako kapag naging single parent ako.
Kaya tinawagan niya si Aaron sa araw na yon at sinabihan na sunduin ako. Tinakot pa ako ni mama na kapag hindi ako bumalik kay Aaron sa araw na yon ay palalayasin niya kami ng anak ko at wala raw siyang pakialam kung saan kami pumunta. Kahit daw sa kalsada pa kami matulog ay titiisin niya kami, Papa Dudut. Ayaw ko namang mangyari yon sa amin ng anak ko at sa tingin ko ay seryoso talaga si mama sa bagay na yon. Kaya nang sinundo kami ni Aaron ay sumama ako sa kanya. Kahit na labag yon sa aking kalooban. Tumawag si mama sa akin at ang paliwanag niya ay ginawa niya yon para sa pamilya ko. Pagdating daw ng araw ay magpapasalamat ako sa kanya. Pinilit kong intindihin ang ginawa ng nanay ko. Inisip ko na baka nga tama siya na dapat ay mas piliin kong bumalik kay Aaron para hindi lumaki ang anak namin na wala ang isa niyang magulang. Pinilit kong ibalik ang tiwala ko kay Aaron. Nakita ko naman ang effort ni Aaron para bumalik kami sa dati. Pero hindi ko maiwasang mag-overthink na baka nagkikita pa rin sila ng babaeng nabuntis niya o kaya ay baka meron siyang bagong kinakalokohang babae. At nangyari na nga yung kinakatakutan ko na mangyari. Yung lahat ng kilos ni Aaron ay pinagdududahan ko. Kahit pa may ipakita siyang ebidensya na wala siyang ginagawang masama ay hindi pa rin maalis ang pagdududa ko. Wala naman sigurong tawang gustong mag-overthink at palaging inaaway ang asawa o partner niya. Iba lang talaga kapag niloko ka ng isang beses, Papa Dudut. Talagang mahihirapan ka nang ibalik ang tiwala mo sa kanya kahit na anong gawin mo. Umabot na nga ako sa point na sinabi ko kay Aaron na dapat niyang sabihin sa akin ang password ng phone niya at social media niya para ma-check ko yon anytime. Hindi nagdalawang isip si Aaron na gawin ang request ko para lamang daw matahimik na ako at tumigil na ako sa pagdududa ko sa kanya. Sana raw sa paraang yon ay pagkatiwalaan ko na ulit siya dahil hindi na raw talaga siya gumagawa ng kalokohan o bagay na ikakasama ng aking loob. Sa kabila ng mga access ng telepono at social media ni Aaron ay hindi pa rin noon nagawang ibalik kahit papaano ang tiwala ko sa kanya, Papa Dudut. Kung ako lang sana ang masusunod ay gusto kong bumalik na kami sa dati pero napakahirap magtiwala sa taong minsang kanang niloko. May isang beses na nagpaalam si Aaron sa akin na makipag-inuman siya sa mga katrabaho niya. Biyernes yun ng gabi. Ayoko sanang payagan si Aaron pero baka isipin niya na nakakasakal ako at pinipigilan ko siya sa mga bagay na dati niyang ginagawa. Kaya pinayagan ko siya. Kusa namang nag-a-update si Aaron sa akin kahit na hindi ko na siya sabihan. Pero iba ng gabing yon. Buong magdamag siyang walang chat sa akin kaya nagkaroon ako ng duda na babae ang kasama niya at dahilan lamang niya ang pag-iinom nila ng mga katrabaho niya. Nang tawagan ko naman si Aaron ay hindi ko siya makontak kasi naka-off ang cellphone niya. Kung ano-ano na ang pumasok sa utak ko habang hinihintay ko si Aaron sa kwarto namin. Hindi talaga ako natulog kahit na inaantok na ako kasi gusto kong makita ko kaagad si Aaron kapag dumating siya para makompronta ko siya. Hindi ko na kasi kayang patagalin pa ang nasa utak ko ng time na yon, Papa Dudut. Mag-alas 2 na madaling araw nang dumating si Aaron at medyo lasing siya. Umamin ka nga sa akin? Nag-inom ka ba talaga o babae na naman ang kasama mo? Tanong ko kay Aaron. Anong babae ang sinasabi mo? Hindi ba ang sabi ko ay mga katrabaho ko ang kasama ko sa inuman? Tamang hinala ka na naman eh. Ang turan pa ni Aaron. Sa tingin mo'y maniniwala pa ako sa kasinungalingan mo? Wala kang update? Tinatawagan kita tapos nakapatay ang cellphone mo. Bakit ayaw mo maistorbo ko ang ginagawa ninyo ng kabit mo? Pasigaw kong wika. Wala akong kabit. Oo, nakapatay ang cellphone ko kasi lobat. Ayan, tingnan mo. Ang sabi ni Aaron at binato niya ang cellphone niya sa kama. Chinek ko ang cellphone niya at lobat ngayon. Kahit binubuksan ko ay ayaw nang mag-on kasi sobrang lobat na talaga, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako noon na paniwala ni Aaron at kung ano-ano ang mga sinabi ko sa kanya. Aaminin ko na naging sobra na ang mga salitang lumabas sa bibig ko hanggang sa bigla akong sinampal ni Aaron
ng malakas. Sinigawan pa niya nga ako na naririndi na siya sa mga pagdududa niya ng walang basihan. Talaga walang basihan? Hindi pa ba basihan yung minsan mo na akong niloko at binuntis mo pa ang kabit mo? Umiiyak kong sigaw, Papa Dudut. Tila natauhan si Aaron at humingi siya ng sorry sa akin sa pagsampal niya. Hindi na raw kasi niya napigilan ang sarili niya dahil ang dami ko nang sinasabi na wala ng katuturan. Kahit na nung hingi ng sorry sa akin ni Aaron ay parang hindi ko na kayang mapatawad siya. First time na sinaktan niya ako ng pisikal at naniniwala ako na kapag sinaktan ka ng isang tao ng isang beses ay may malaking chance na maulit pa yon. Sumagi sa isipan ko na umuwi na sa amin pero naalala ko ang sinabi ng nanay ko na dapat ay maging matatag ako at gawin ko ang lahat upang hindi masira ang aking pamilya. Sinabi ko sa sarili ko na baka kasalanan ko rin kasi kung ano-ano ang mga nasabi ko kay Aaron tapos lasing pa siya. Baka yun din talagang nagtulak sa kanya upang masaktan niya ako. Kahit labag sa akin ay pinalagpas ko ang pangyayaring yon. Umasa ako na hindi na yon mauulit pa, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Isang gabi ay umuwi si Aaron mula sa trabaho niya at dire-diretso siyang pumasok sa aming kwarto at humiga. Hindi man lang siya nag-abalang magpalit ng damit. Sinabi ko sa kanya na baka pwedeng hubarin niya muna ang damit niya bago siya humiga sa kama kung saan ay humihiga rin ang anak namin. Ang sabi ko ay marumi ang damit niya kasi galing siya sa labas. Baka makuha ng anak namin ang mikrobyong nakadikit sa damit niya. Bumangon si Aaron at akala ko ay magpapalit na siya. Ang arte mo naman, akala mo ay napakadumi ko, sigaw ni Aaron. Bakit ka ba sumisigaw? Para rin yan sa anak natin, ang sabi ko. Nagulat ako nang bigla akong sinampal ni Aaron, Papa Dudut. Umiyak ako at hindi siya lasing ng time na yon pero pinalagpas ko kasi baka pagod lamang siya sa trabaho niya. Hanggang sa nakasanayan na ni Aaron ang saktan ako ng pisikal sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtatalo. Hindi na lang din sampal ang ginagawa niya sa akin. Sinusuntok na rin niya ako at may isang beses na hinampas niya ang mukha ko sa may dingding. Mabuti na lamang at napigilan ko kahit papaano gamit ang kamay ko pero tumama pa rin ang noo ko sa may dingding. Butit hindi yun nagkaroon ng sugat at pasa lamang. Tinatakot ako noon ni Aaron na kapag nagsumbong ako sa pamilya niya at sa pamilya ko ay ilalayo niya sa akin ang anak ko. Kaya hindi rin ako nakapagsalita ng time na yon. Dahil sa palagi kong naaalala ang sinasabi ng nanay ko na kailangan na panatilihin na buo ang aking pamilya ay nagtiis ako, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng nanay ni Aaron. Sinabi niya sa akin na alam niya ang ginagawang pananakit ni Aaron sa akin. Hindi nga lang daw niya yon masabi sa asawa niya dahil alam niyang sasaktan nito si Aaron. Kung magdedesisyon daw ako na hiwalayan na si Aaron ay papayag siya. Mas gugustuhin na lang daw niya na hiwalay kami ni Aaron kaysa halos araw-araw akong sinasaktan ng anak niya. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis. Nag-impake na ako ng mga gamit namin ng anak ko at umuwi ako sa amin. Nang malaman ni Mama ang desisyon ko na tuluyang hiwalayan si Aaron ay naggalit na naman siya sa akin. Hindi ka talaga nag-iisip. Bumalik ka na kina Aaron, halika. Ibabalik kita sa kanila. Hila ni Mama sa akin. Ayoko na po doon, Ma. Hindi niyo ba nakikita itong mga pasa sa katawan ko? Sinasaktan niya ako, Mama. Hindi ko na kaya, ayoko na. Umiiyak kong wika. Hindi man lang ako nakaramdam ng awa sa nanay ko. Mas inisip pa rin niya ang sasabihin ng ibang tao. Kung gusto ko raw hiwalayan si Aaron ay hindi ako welcome sa bahay namin. Dahil ayoko na rin bumalik sa bahay ni na Aaron ay humingi ako ng tulong sa nanay ni Aaron. Siyang nagbigay sa akin ng pera para may pambayad ako sa renta sa isang apartment. Nagsimula rin ako magtrabaho at kumuha ako ng magbabantay sa anak ko habang wala ako ay hindi na rin ako hinabol ni Aaron at naging sila na rin noong babaeng nabuntis niya. Masakit man ay tinanggap ko na lamang. Mas gugustuhin ko pang sira ang pamilya ko kesa naman magkakasama nga kami pero lalaki ang anak ko na nakikitang sinasaktan ng tatay niya ang nanay niya.
Hindi naman nagkukulang sa sustento si Aaron sa anak namin. Nagtatrabaho pa rin ako kasi may kailangan akong bayaran na bills buwan-buwan at para na rin sa iba pa naming mga pangangailangan na mag-ina. Sa ngayon ay nakafocus na ako sa aming dalawa ng anak ko. Alam ko na paglaki niya at nagkaroon na siya ng kamalayan sa mga bagay-bagay, ay tatanungin niya ako kung bakit hindi kami magkasama ng tatay niya. Naniniwala ako na kapag pinaliwanag ko sa kanyang lahat sa paraan na maayos, ay hindi masisira ang image ng tatay niya sa kanya, ay maintindihan din niya ang lahat. Lubos na gumagalang, Amor. Wala namang tao ang nais na masira ang kanyang sariling pamilya. Lahat tayo ay nagnanais na maging maayos at manatili itong buo. Ngunit hindi mo matatawag na buo ang isang pamilya na magkakasama nga pero nagkakasakitan at wala na ang respeto. Hindi tama na sa kakapilit mong mabuo ang iyong pamilya ay ikaw naman ang unti-unting nasisira. Walang mali na mahalin mo ang iyong pamilyang meron ka, ngunit mas tama na unahin mo munang mahalin ang iyong sarili. Ngunit kung nais mo pa rin talagang ilaban ito ay nasa sayo na yan. Ilaban mo lang hanggang sa tuluyang ka nang sumuko. At least, masasabi mo sa iyong sarili na hindi ka nagkulang dahil ginawa mo pa rin ang lahat ng makakaya mo. Sa huli, wala kang magiging pagsisisi at maraming what ifs. Ang isang masaya at buong pamilya ay meron dapat na respeto, katapatan at pangunawa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.